Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Sabi dito, Enrique Razon files cyber libel complaint against Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga at the Makati Prosecutor's Office this afternoon, January 14, 2026. Razon's legal counsel, Lawrence Arroyo, confirmed the complaint and respondent, but refused to detail which Facebook post formed the basis of his client's complaint. When asked for a statement, Barsaga said that he will face Razon in court. Okay? So, yun na po. Samut-sari, kaliwat kanan ng kaliwat kanan ng kaso ang hinaharap ni Congressman Barsaga. Ano ba yung may nauna ng kaso niya sa korte? Nakalimutan ko na yung parang inciting to sedition ata. Yung mga statements niya nung September 21 ba o November 30 rally. Basta alam ko meron ng naunang kaso sa korte. Okay? So ito, pangalawa na ito, ang naunang post na napabalita ay pati ito si Congressman Puno at mga kasamahan nila sa National Unity Party magsasampa rin ng kaso laban kay Barsaga. Simula ito dahil sa yung statement posts ni Congressman Barsaga na parang nabayaran, parang nasuhulan itong si Enrique Razon, bilyonaryo, yung may-ari ng sa marami, yung Soler Philippines Resort, yung International Container Terminal Services. Sa bilyonaryo ito, may-ari ng Billionaire News Channel. Parang sinasabi ni Congressman Barsaga, itong si Razon nagbigay ng bribe o pera sa mga National Unity Party members, congressmen, para suportahan nila ang speakership ni Martin Romualdez sa 20th Congress. At may ebidensya ako, yun ang sinasabi ni Congressman Barsaga. So ito, umaray. Hindi kaya umaksyon kaagad itong si Enrique Razon, kaya ito sinampahan niya na ng kaso. Baka kung matuloy, pati sina Congressman Ronaldo Puno magsasampa rin ng kaso, dahil yun ang mga post na nakita ko kanina, na ang reaksyon lang ni Barsaga is kung itutuloy na magsampa sila ng kaso, ibig sabihin talagang nabayaran sila. Ganon. Grabing tapang nitong mga Gen Z congressman na ito, Barsaga and Libeste. Si Libeste naman, ang napipinto lang sa kanya yung Ethics Committee complaint, dahil daw yung pwersahan niyang kinuha ang Cabral files. Then maliban dyan, yun na, kung ano-anong paninira sa kanyang kumpanya, sa kanyang solar company, na sabi ng Department of Energy, kinansel na yung mga kontrata. Tapos pinatungan ng multa na 24 billion kasi nga sa hindi pagsunod sa kontrata, mga ganon. Sumagot lang ang sagot naman ni Congressman Libeste, sabi niya na ito na, ginigipit na nila ko kasi mula pa nung September
I was warned na huwag kong ilabas ang Cabral files. Kung gagawin ko yon, kakasuhan ako. So, ito na. Wala pa nga ang kaso sa korte, kailang itong iniimbestigahan daw siya ni Ombudsman Boying Rimulya. Tapos itong Department of Energy, pinagmumulta siya ng 24 billion. Sabi lang ni Congressman Barsaga na sasagutin ko yung issue na yan sa tamang forum. So, I believe ang tamang forum itong January 26 na magbubukas ang session ng Kamara. At yun, siguro mag-pre-privilege speech siya at malalaman natin ang sagot niya. And I believe itong Gen Z congressman itong dalawa, Barsaga and ang lang nila is good governance, ganun lang. Sila yung matatapang na nagsasalita laban sa korupsyon. Sila pa ngayon ang kinakasuhan, and I still believe on the justice system natin. Buhay na buhay ang hustisya sa Pilipinas. May tiwala ako sa ating mga korte. Kaya yon, nakakalungkot dahil ang ating Tatay Digong na kung may paglabag man siya sa batas, kanyang war on pulburon, dapat dito sana siya ikulong, dito siya litisin. Kasi kung dito lang siya nakakulong, nabisita na natin sana kung nasaan man siya ikinulong. Ang layo naman ng ang layo naman ng ICC Netherlands, di ba? But all things work together for good. Sabi naman ni Congressman Pulong, tumataba na daw si Tatay Digong. So, naka-adjust na siya siguro. Sabi ni Kitty Duterte, palagi lang daw siyang nanonood ng TV. At sabi ni Congressman Pulong, ayaw niya munang mag-uwi sa Pilipinas habang ang presidente pa ay si Bongbong Marcos Jr. So, tama yun. Ang aking dasal sa Panginoon is by 2028, masaksihan ni Tatay Digong natin ang pag-upo ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Impeachment na lang ang pag nalusutan ni BP Sara, itong impeachment niya ngayong taong ito, wala na. 27, 2028, dire-diretso na yan. Wala nang makakapigil sa isang BP Inday Sara presidency sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gyud siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan na mo og yero. So mga dako na gyud kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya So gisapaw-sapaw na untang yero. Apandi na gyud ba kaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gyud kayo. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo karon. O karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan ng itsura? Kuan 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa dayon yung panginabuhian? kuan ra lagi. Pag-umara, Mag-umara. mag-uma, So walay kita gihapon. wala Naa na kay estudyante. naa So pila na kabuk ang imong anak di ay? duha Duha na. So tanan na naga-eskwela. kana pang isa. Ang isa pa ang ga-eskwela. So dugay na gyud ang kuan kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Oh, mag-antos na gid mi. Wala namang gid mi kay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakaabot mo. Nakaabot po ang hinabang. Salamat gid kayo kay
kung pag maglungag mi ani di na gid mi ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Mm. Salamat gid kayo tabang sa sin. Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amoa. Salamat kayo. Kayo.